And now, this time, kahapon pa po already ang ating tagapagsalita. Ikaw ba una, Pastor Phil, ano? Yan. Let us welcome the servant of God, the man of God. Hallelujah. Reverend Phil Francisco. Parang nabitin kasi sinasabi ko, ano? Thank you po. Thank you po, Bishop. Salamat po, Pastor Phil. Praise God. Magandang umaga po. Pwede po bang pakisabi sa inyo katabi, you are a mighty weapon. Nabibless po kasi ako sa message po ni Bishop noong pong inumpisahan po niya yung pagtuturo sa mighty weapon ng ating Panginoon. Kaya medyo nabitin po ako ngayon, Bishop. Praise the Lord. Pwede po bang tumayo ho tayo sandali? Yan. Para upo, tatayo, para parati tayong gising. Gusto ko pong i-emphasize na meron pong dalawang bagay kapag po training. We have the inspiration and we have the instruction. Tayo po ay in-inspire po ni Bishop sa word ng Lord. At ngayon, meron po tayong tatlo na gagawin pagtuturo. Ito po ay instruction. Para pag uwi po natin, meron po tayong inspiration at instructed po tayo kung ano po yung mga tatahakin po natin. Basahin po natin yung ating pong scripture ng ating pong church. Colossians 1:27. Okay na po ba yan? Alright, Colossians 1:27, tayo pong lahat. Dapat po memorize po natin ito. 1, 2, 3. To them God has chosen to make known to the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Alright? Pakisabi po sa inyong katabi, Christ is in you. Hallelujah! Dahil po ang Panginoon ay nasa atin, meron po tayong tagline ngayon sa ating pong church. This will be our tagline kapag nakita ho natin yung pangalan po natin, Christ in you. Ito po yung tagline po natin, envisioning Christ in every heart. Pwede po ba nating isigaw ito? 1, 2, 3. Envisioning Christ in every heart. Lahat po ng mga nag-i-MP dito, yung po kayo ay nag-host, o kaya tumatayo po sa harapan, kayo po yung nag-i-intro, kayo po ang nag-welcome. Maganda po, meron po tayong isang sinasabi. Kung minsan kasi hindi natin alam kung ano po ang ating sasabihin, nangangapa po tayo, di ba? Alright? Isa pong sasabihin po natin, welcome to Christ in you, family. We are a church that envisions Christ in every heart. Nais po nating makita na nagahari ang Panginoong Yesus sa puso ng bawat tao. Amen ba? Practice po natin. Alright? 1, 2, 3. Welcome to Christ in you, family. We are a church that envisions Christ in every heart. Nais po nating makita na nagahari ang Panginoong Yesus sa puso ng bawat tao. Alright. Nakikita nyo bang nagahari na sa puso ng katabi nyo ang Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Huwag po natin kakalimutan yung ating tagline. Lahat po ng mga Christian churches po, meron po silang mga taglines. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon is about exploring our Great Commission. Pagsiyasat, pagtuklas sa ating dakilang misyon. Yung ating pong Great Commission, yan po yung itinuro sa atin ng Panginoon in Matthew 28:19 to 20. We will use the English Standard Version. Ating pong bigkasin ng malakas po ito. 1, 2, 3. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ang emphasis po ng ating pong Great Commission ay yung pong making disciples. Kaya po,
Pakiulit po natin yan sa ating katabi. You have a mission to fulfill. Doon po sa kabila, you have a mission to fulfill. And what is that mission? It is making disciples. Dapat po bago man tayo umuwi sa Panginoon, dapat may naging disipulo tayo. Huwag nating sabihin hindi tayo leader. Mga kapatid, magulang ka, sigurado leader ka ng iyong mga anak. Kung ikaw ay isang manager, you are a leader of your employees. Kapag ikaw ay isa pong estudyante, kapag meron po kayong mga kaibigan na sunod-sunod sa iyo, tinitignan ka, hindi mo alam, leader ka. Huwag mo sabihin, ikaw ay isang driver. Kapag ikaw ay driver, leader ka ng mga passengers mo. Kapag ikaw ay nagtitinda ng fishball, ano man ang tinitinda mo, leader ka ng mga bumibili sa'yo. Hindi lang ho natin kasi ito nakikita. Every time that we are being connected to people, we are becoming leader of those people because they see our lives, our attitudes, our behavior. Yung galaw natin, yung ating pananalita. Kaya napaka-importante na nagiging weapon talaga tayo ng ating pong Panginoon. Hindi lang po natin ito namamalayan. Kasi yung mindset natin, yung mababa yung tingin natin sa ating sarili na ganito lang ako. No! The mere fact that you become a born again, there was a change inside of you. And the Spirit of God is in you. Kaya yung dating mababang tingin mo sa iyong sarili, dapat mapalitan po yan. Kaya meron pong renewing of the mind. We are no longer thinking according to the patterns of this world. We are thinking about spiritual matters po ngayon. Kung paano tayo tinitignan ng Panginoon, paano po tayo pinalakas ng Panginoon, binigyan ng kanyang spirito, dapat ganun natin tignan ang ating mga sarili. Kaya kayang-kaya ng katabi mo na magkaroon siya ng disipulo. Maaring hindi ka magpapastor, maaring hindi marami ang disipulo mo, kahit nakatatlo ka, nakaapat ka, nakalima ka, okay, at least bago ka umuwi sa Panginoon, may 5 na kumilala sa Lord dahil sa buhay mo. Amen. To fulfill our Great Commission centered in making disciples, we need a very clear strategy. Para ma-fulfill natin itong Great Commission na ito, ano po yung sentro niya? Making disciples. Dapat very clear ang ating strategy. Meron pong 4 na reasons why strategies are essential. Bakit mahalaga ang mga strategies? Una po, to master the direction. Second, to maximize the resources. Third is to mobilize the individuals. And fourth, to monitor the progress. Unang-una po, to master the direction. Kapag po meron po mga strategies enable mastery of direction by providing a clear roadmap to our vision. Kapag po meron pong strategy papunta po sa isa pong lugar, dapat po na ma-master po natin ito. Kapag wala pong strategy, maguguluhan ka, saan ba ako dadaan, saan ba ako pupunta? Pero kapag po may strategy, meron pong dadaanan na very clear, at kapag ito ay minaster mo, sabi dito, they will offer a well-defined path, ensuring efforts are channeled toward the desired outcome. Alam mo na makakarating ka talaga doon sa gusto mong marating kasi meron pong hakbangin papunta po doon. Pero kapag wala hakbang, gagawin mo ito, tapos di mo na naman gagawin mo, tapos di mo naman gagawin. Namamaliho tayo sa ating landas. Meron po tayong clear roadmap to our vision. Mag-uumpisa po ang tao as a first-timer, tapos magiging po siyang member, tapos magiging siyang disciple, then he will become a leader. Ang ating pong cause, or yung ating pong vision,
We are a God-centered and a growing global church. And it takes a lot of leaders para po ang ating cause. Ang ating pong cause, yan po yung ating vision. Kasi meron po tayong 6 na C. Kung kayo po'y nakapag-attend nung unang-unang training po natin, we have the cause, we have our commission, we have our core values, meron po tayong care groups, meron po tayong creed. Naalala niyo po yun? C. Tapos, meron po tayong culture. Kaya 6 po yan. Yung ating pong cause, yan po ang ating vision. Yan ang gusto nating marating. That we are a God-centered and a growing global church. Ito po ay 3G. Bagamat 5G na po ngayon, yung ating pong vision ay 3G. Pwede po ba natin bigkasin ito? 1, 2, 3. We are a God-centered and a growing global church. Wala tayong ibang tinataas dito kung hindi ang Panginoon. Siya ang sentro ng buhay po natin. And because He is the center, we are growing. Diba? Kapag po tayo ay malalim sa Panginoon, yung pong thriving, sigurado mag-grow tayo. And when we are growing, hindi lang po tayo mananatili sa Pilipinas. Magkakaroon po ng mga churches maging sa ibang bansa. Kaya yung katabi mo, pang-global yan. Hindi natin alam, baka meron pong pupunta ng ibang bansa. Kung minsan po may message, Pastor, papunta na po ako ng Canada, papunta na po ako ng Australia. Baka isipin mo, bakit ka pinapapunta ni Lord dyan? Baka hindi ka lang magtatrabaho. Gagawin mo yung cause natin na magiging global ang church. This is for the glory of God. Hindi po tayo palakihan ng church na palalakihin natin ng Christ sa inyo para makilala po tayo. Hindi po yun ang ating motive. Ang motive po natin ay gusto natin talagang mas dumami ang mga tao na si Kristo nagahari sa puso nila. Saan man tayo papupuntahan po ng ating Panginoon. So, very clear po ito na alam natin yung pong first-timer, dapat maging member siya at yung member maging disciple po siya at siya po'y maging leader. Diba? We connect them first to Christ, then we connect them to the care group, then we connect them to the church. Nandiyan pa po ba kayo? Pangalawa po is to maximize the resources. With a well-crafted strategy, resources can be maximized efficiently. It helps in managing tasks and activities, ensuring time and resources are optimized to achieve the vision. Kapag po tama yung ating strategy, hindi po tayo magsasayang ng oras at saka pera. Everything will be optimized. It will even improve. It will even be refined. Kasi kapag wala kang strategy, gagawin mo ito, gagastos ka. Ay, nagkamali pala ako. O papalitan mo na naman, gagastos ka na naman. Naalala ko po yung nagpatayo ng bahay. Di ko na lang kukwento kung sino po siya. Total, di nyo naman po kilala. Pinagawa po niya yung bahay niya, tapos hindi na naman siya nagandahan. Pinasira na naman niya. Tapos pinagawa na naman, di na naman siya nagandahan. Pinasira na naman niya. Ay, alam niyo po, talagang milyon po ang ginastos niya. Sa bandang huli, natapos din. Salamat. Dapat, bago po inumpisahan, ay inayos muna ano po talaga ang plano. Magkano ang gagastusin? Sino yung mga magtatrabaho? May mga strategies po yan. Kung ilalagay po natin sa ating pong pagbimisyon at sa paglilingkod sa Panginoon, dapat ganoon. Para ma-maximize natin yung mga resources po natin. Tama po ba? Pangatlo po is to mobilize the individuals. Clearly outlined strategies can mobilize individuals. When everyone comprehends their role and its contribution to the bigger picture, it fosters motivation and collective effort towards fulfilling the vision. Sino po ba ang mga individuals? Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. Kaya kapag clear ang strategy, makikita po ng tao yung kanyang part doon sa strategy. Kuminsan, meron po palang members sa atin na
magaling pala siyang magturo. At nung nakita niya sa strategy, kailangan ng tagapagturo, Pastor, pwede po ba ako sumali po dyan? Marunong po ako magturo. Wow! Praise God! So, kulang tayo ng mga trainers, kaya isasama ka namin na mobilize. Kasi nakikita niyo yung tao, yung kanyang bahagi. Pero kapag walang strategy, yung pong tao, hindi niya alam kung saan yung kanyang bahagi. Salamat sa Lord, dumadami rin po yung ating pong mga nagtatrabaho po ngayon sa ating pong media. Palakpakan po natin yung ating pong mga cameraman, yung ating pong mga nandyan po sa itaas, inaayos po yung ating pong mga monitors at yung ating pong mga camera. Ngayon po, hindi lang tayo ganoon karami. Meron po tayong mga outreaches na nandun po sila sa kanilang mga sanctuaries at nanunood po sila ngayon. Kasi nakita po ng ating po mga workers, yung part po nila dito po sa strategy. May galing po ako, pinag-aralan ko po ito, pwede po bang maging bahagi ako dyan para po maging mabilis yung ating pong pagtuturo sa ating pong mga miyembro. Kaya na-mobilize natin yung mga individuals. Baka nga po yung katabi mo, may gift yan, di pa niya pinapagamit. Natawa kayo doon kasi, oo nga. Di ba? Kaya kung minsan nagiging mabagal po yung ating pong pag-usad kasi maraming mga miyembro may karunungan sila, may kakayanan, may abilidad, pero hindi nila pinapagamit. I am praying today as we see the strategies na pinapakita ng Lord sa atin, makita natin yung part natin para po yung strategy maging mabilis po ito. Pang-apat po is to monitor the progress. Strategies incorporate mechanisms or monitoring progress. This enables continual improvement. Sino po dito gusto nyong mag-improve yung ministry na ipinagkaloob ng Lord sa atin? Kaya po, kailangan po natin ng strategy para at least alam natin meron tayong uumpisahan. Hindi naman po tayo perpekto. Kahit po meron po tayong mga strategies, kung minsan meron pong refinement na nangyayari. Meron po tayong mga fine-tuning na ginagawa. Kaya ngayon, mga kapatid, may mga fine-tuning po tayong ginawa sa ating pong strategies. Meron tayong mga pinalitan ng mga salita at meron tayong mga bagay na hindi ho mahihirapan yung ating pong mga care group leaders. Kasi mahal na mahal po namin kayo. Gusto po naming marinig sa inyo na kapag kayo nagki-care group, nag-e-enjoy kayo. Hindi kayo nag-e-endure. Yung kapag lalabas na tayo at tayo po'y magli-lead ng ating care groups, we can see the smile. We can see the enthusiasm and the joy. Kaya kapag nandun yung joy na yan, there is strength in what we are doing. Kaya yan po ang ating ginawa, minonitor natin. At darating po ang araw, paganda ng paganda, habang gumaganda, pagaan naman ng pagaan. Gusto niyo po ba yon? Gumaganda na, gumagaan pa. At ang nangyayari, nakaka-enjoy yung paglilingkod sa Panginoon. Ang Christ in you po ay meron po siyang E4 strategy. Nandyan po yung evangelize, establish, equip, at saka po yung word na empower. Yung una po ay yung pong evangelize. Definitely, ito po ay binigay ng Lord po sa Christ in you. At ang karunungan na ito ay binigay po kay Pastor Herbert. Ito pong BEST na ito. We evangelize by doing our best. We bless them in prayer. We establish relationship, we supply their felt need, and we teach the gospel. Kapag po patungkol sa evangelism, ito po ang ginagawa ng Christ in you. We do our best. Pwede po ba natin sabihin yon? I do my best. And I will do my best. Ang ganda po, no? I will do my best. Tapos may meaning pala yung best na yan. We bless people in prayer. We establish relationship. We supply the felt need, and we teach the gospel. Ito pong part na ito ay i-emphasize po ni Pastor Herbert po mamaya. Paano po tayo mag-establish ng relationship?
Paano tayo magsusupply ng felt need? Paano ituturo ang gospel? Doon po sa word na establish, dito po ako magbibigay ng diin. Meron po tayong ginawa po ngayon na ating pong manual na ang title po nito ay Establishing Your Steps. Pwede po ba natin isigaw yun? 1, 2, 3. Establishing Your Steps. At ang ating pong verse ay yung verse natin ngayon. Yung ating pong unshakable. Colossians 2, 6-7. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk. Yung pong walk, dyan po galing yung salitang steps. Walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. Kaya ginamit natin yung word na establish at saka po yung steps kasi nandyan po yung establish at saka yung walk. Just as you were taught, abounding in thanksgiving. Kaya pagkatapos pong tumanggap ng isang tao sa Panginoon, kailangan ma-establish ang mga steps po niya, maging matibay yung kanyang pagtahak sa mundo pong ito. Tayo po ay may ginawa po na 40 basic lessons on establishing your steps. Bagamat ito po ay in progress pa. Ito po ang gagamitin ng mga regular care group. Meron na kayong lessons na gagamitin. 40. Yan po ay 40 weeks. Ngayon, para maging magaan po sa atin, nilagyan na rin natin ng icebreaker. Oh, masaya na kayo, ne? I-explain po yan ni Pastora Glenda naman po regarding this. Ayaw ko pong kunin po yung kanila pong pagtuturo. Ito po ay 40 basic lessons. Ngayon po, ang gagawin po natin, ituturo muna po, ibibigay muna po namin sa inyo yung unang 5. Kasi po, ito pong unang 5 na ito, tignan natin, dahil ito po ay mga basic lessons. Una is understanding salvation. Learn about the basic of salvation, why it is essential, and how to accept Jesus Christ as your Savior. Kasi po mga basic po ito. Meron po kasing 2 klase po ng care group. Para maintindihan natin. Meron tayong leadership care group at meron po tayong regular care group. Yung pong leadership care group, yung mga hinahandle mo, halos mga leaders na lahat. Kaya siyempre, mga ituturo mo doon, yung mga pinag-uusapan nyo po, hindi na po basic. Ito po ay pang-leader na nanggagaling po sa ating pong mismong mga pastor. Sino po dito you are handling leaders in your care group? Meron kang primary leaders. Kamukha po namin mga pastors, ang mga hinahandle po namin ay mga primary leaders. Kaya ang pinag-uusapan po namin, it's all about leadership. Huwag mong gagamitin yung pong tinuturo sa leadership na ang mga kasama mo sa care group, mga bago-bago. Kapag po sila yung nakikinig, dapat po basic. Ngayon, binigyan po namin kayo ng mga basic para hindi po kayo mahirapan. Pangalawa po is the Bible, God's Word. Explore the significance of the Bible in Christian faith and why it is important to read and study it. Kaya matuturuan yung mga members natin, mahalin nila ang salita ng ating Panginoon. Pangatlo po is prayer and communication with God. Discover the power of prayer, different types of prayer, and how to have a personal relationship with God through prayer. Pang-apat po is fellowship and church involvement. Kaya po yung mga members, they will learn the importance of being part of a Christian community, attending church and building meaningful relationships with other believers. Yung pong pang-5 is personal encounter with God. Learn the direct and meaningful experience where someone feels a deeper connection with God. Kapag nakarating na po dito sa ating pong care group,
we will encourage the members to attend the Encounter God retreats. Kaya lahat ng mag-a-attend ng Encounter God retreat, ibig sabihin po niyan, sila po ay member ng care group. Kasi kapag nag-encounter po yan, kailangan po ng follow-up, follow-through. Ano po sabi ng Biblia? Para silang mga tupa na walang pastol. Mahirap po pagkatapos ng encounter, wala po silang pastol. Kaya kapag pinasok po natin sila sa Encounter God Retreat, yan pa rin po ang ating gagamitin na term, Encounter God Retreat. Yung pong ating EGR. Nandoon po tayo para alagaan sila. Kaya important note po, linagay ko dito, after the 5th lesson of establishing your steps, care group leaders will encourage their members to take the 4 lessons of pre-EGR. Ano po yung pre-EGR? Dati po, meron po tayong live class. Tama po ba? Kaya hindi na po natin gagamitin ngayon ang live class. 4 na lessons na lang po tayo before ng Encounter God Retreat. At ito po ay ibibigay din po namin sa inyo. Maliwanag po ba yon? Ito pong pre-EGR, ito po yung preparation for Encounter God Retreat. Yan po yung ibig sabihin ng pre-EGR. Hindi po free EGR na po. Kala nila libre ay yung EGR. Pre-EGR. Kung titignan po natin, ito pong ating screen. Pakita nga natin. Yan. Dito po si Evangelize. Sige, pindot lang. Gagamitin natin yung BEST. Dito naman po sa establish, nando po yung 4 care group lessons. Then yung ating first 5 lessons po ng ano po yung EYS. Establishing your steps. Pagkatapos po niyan is the pre-EGR which is 4 weeks. Then magkakaroon po ng EGR. After po ng EGR, ay magkakaroon na tayo ng water baptism. Kaya at least alam po natin kailan nagkakaroon po ng water baptism. Kailan po? Pagkatapos ng Encounter God Retreat. Kaya mismo po doon po sa water baptism, ituturo, di ba nag-share po yung pastor what is about water baptism? Kasi dito, papasok na po tayo sa discipleship. Kapag po kasi nagpa-water baptize po ang tao, kung babasahin po natin yung ating pong binasa kanina, yung pong Matthew 28, 19-20, Go therefore and make disciples of all nations. Ano po yung kasunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Part po ng pagiging disciple that you will be baptized. Bakit? You are identifying yourself with the death and resurrection of Jesus. At sinasabi mo, hindi na ako aalis sa pananampalataya. Unshakable na yung aking faith. Susunod na ako talaga sa Lord. Hindi na ako uurong. Pinapatay ko na yung dati kong pagkatao. At pag-ahon ko mula sa tubig, ito na yung bagong buhay ko. Ganoon po yung water baptism. Kaya kapag po, pagkatapos niyan, itutuloy na po yung mga lessons, yung 6 hanggang 40. Simultaneously po, habang nagki-care group yung member, papasok na po siya doon po sa equip. Maliwanag po. Doon po sa equipping track, ang ginamit po nating verse po dito ay yung Psalm 78 verse 72. Basahin po natin na malakas. 1, 2, 3. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. So pakisabi sa katabi mo, shepherd ka. Ganda nung shepherd. Iba po kasi yung shepherd compared sa simple leader. A shepherd
Dalawa po ang meron niya. Meron siyang integrity of heart at meron siyang skill. Yung iba, puro skill lang. Walang integrity of heart. Meron namang iba, may integrity of heart pero kulang ng skill. Kaya kailangan ng training. Ang pinakamalaking problema, wala ng heart, wala pang skill. Salamat na lang na born again po tayo. Naayos na yung puso natin at pinapalago tayo para maging skillful po tayo. Kasi may ipapaalaga talaga na tao ang Lord sa atin. Kaya alam niyo po hanggang ngayon, buhay pa po tayo. May dahilan. Hindi tayo pa upo-upo lang. At pakain-kain lang po ng cheese balls. May ganun po no? Yung buhay, ganoon lang. Pero born again. Nawa ngayong araw na ito, makita natin ang dahilan bakit tayo nabubuhay pa rin. Meron tayo mga aalagaan na mga tao na ipagkakatiwala ng Lord sa atin dahil tinuturing tayo ng mga pastol ng ating Panginoon. Dito po sa ating equipping track, ang ginamit po nating mga manuals po ngayon, yung pong Shepherd's Class 1, Shepherd's Class 2, and Shepherd's Class 3. Imbes na School of Leaders, takot po kasi yung iba doon sa salitang leader. Parang, kapag, leader ba ako? So, anong mas gusto nyo? Shepherd? Diba? So, imbis na po, School of Leaders, Shepherd's Class. Woo! So, pakisabi ulit sa katabi mo, you are a shepherd. Ang pag-uusapan po natin sa Shepherd's Class 1 is all about servanthood and about our vision. Na habang naglilingkod tayo, may vision na patutunguhan yung paglilingkod natin. Ang ganda po na may humility sa puso natin at yung paglilingkod natin talagang tamang-tama yung motibo ng puso natin patungo doon sa vision. Meron po kasi mga naglilingkod pero walang patutunguhan. Meron naman pong vision pero walang servant heart. Kaya ito magkasama po talaga ito. Pangalawa po, is the Shepherd's Class 2 is about my family and my mission because our first mission is our family. At ang gagawin po natin dito, papapagtibayin natin yung pong relasyon sa loob po ng bahay sapagkat kapag po ayos ang bahay, magiging madali ang misyon. At pangatlo po is the Shepherd's Class 3. This is all about leadership and the anointed life. Because without the anointing, our leadership will not progress and it will not be successful. The anointing makes the difference. Yan po ang nakita sa buhay po ng mga naunang mga mananampalataya. Kamukha po ni Daniel, the people there saw that he had a distinguished spirit. That's the anointing of the Lord sa buhay niya. At ako po'y patapos na. Kung titignan po natin ulit, ayan, BEST, tapos dito po yung establish, at dito po yung equip, Shepherd's Class 1, 2, 3. Doon po sa empower, yan po yung ating commissioning. Lahat po ng mga natapos po doon sa equip, i-commission po tayo. Diyan po tayo lalong mapupuspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nandun po yung word na empower. The reason why the Lord has poured out the Spirit to empower the disciples, it is not for them to be just empowered. May reason. So that they will become witnesses. At sila po'y magpagamit. Sino pong naglalaro ng basketball po dito? Magtas ng kamay. Brother Jerry. Ayan, Brother Jerry. Coach po yan. Paano po na-empower ang isa pong player? Kapag po siya ay bench warmer, na nakaupo lang, pumapalakpak,
tagabigay ng tuwalya? Hindi po. Kung gusto mong ma-empower yung player, dapat ipasok mo siya. Mga ilang minuto. Yung kanyang confidence po ay tumataas. Lalong-lalo na kapag gagamitin mo pa yan sa mas matagal na oras. Ang tingin niya sa kanyang sarili, importante siya. Kaya po, if you want to empower a member, a leader, dapat magagamit siya. Dapat tumatayo siya. Dapat naglilingkod siya. Hindi siya bench warmer. Kaya yung katabi mo, hindi lang taga-upo yan. I-empower siya ni Lord para makapaglingkod siya. Amen? God bless us all po. Ako po'y tapos na. Maganda po, mag-pray muna ho tayo. May we all stand and let us pray. Thank you, Jesus. Lord God, we thank you so much sa iyo pong tinuturo po sa amin. Thank you that you consider every one of us as your shepherds. There are a lot of people, they do not know where to go. They are discouraged, disheartened, hopeless, like sheep without a shepherd. Kaya ngayong oras na ito, we see that vision you put in our hearts that we are a God-centered and a growing global church. We are envisioning that in every heart, nagahari ang Panginoong Yesus. Kaya mamutawi yan sa aming po mga labi. Maghari po sa aming puso at kaisipan na parati naming maging vision na ang Panginoon ay nasa puso ng mga tao. At sila po'y aming aalagaan hanggang sila'y makarating doon po sa destiny na iyo pong ipinangako para po sa Christ in your family. Ito po'y inilagay niyo po bilang vision mula po sa aming pong bishop, mula pa po ng nandito po si Bishop Hong. At ito po ay inilipat po sa bawat isa po sa amin. Magtutuloy-tuloy po ito hanggang sa aming mga anak, sa aming mga apo, hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito pong aming dalangin. Ang lahat po magsabi ng Amen. God bless us all po.